Magandang araw mga kababayan. Okay? Yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out sa inyong lahat at sa mga kababayan nating OFW. Ang inyong likod, Kuya Marley PX. Mga kababayan, thank you so much sa mga view sa ating mga upload mga kababayan. At sa mga kababayan nating mga Duterte supporters. Shout out sa inyo at mabuhay tayong lahat. Ito tayo ngayon mga kababayan. Ate pong tunghayan naman ang panindigan ni Congressman Igay Irisi mga kababayan patungkol dito sa impeachment ni Bongbong Marcos. At ito ay tinuluyan ng ibinasura. Ayon dito sa kanya ay may sapat na basis mga kababayan na itong nag-file na mga impeachment mga kababayan. Ito ay hindi ito maka Duterte, hindi ito ay pagkaalam ko mga kababayan, itong si Congressman Irisi ay dilawan ito mga kababayan. Pero nanindigan siya na wag naman sana mangyayari na ito ay alamunin ng hustisya na maling sistema mga kababayan. Okay? Pakinggan natin yung sinasabi ni Congressman Irisi ng Caloocan mga kababayan. Good morning. Matapos kong masusing suriin ang impeachment complaint na inihain ni Lisa Largosa Masa et al. Laban kay Respondent President Ferdinand Marcos Jr., malinaw sa akin na ang reklamo ay sufficient in substance. Batay sa pamantayan ng prima facie sufficiency. Linawin natin, hindi pa natin nahatulan ng Pangulo. Ang tanong lamang ngayon ay ito, kung mapapatunayang totoo ba ang aligasyon, may nagawang impeachable offense ba ang Pangulo? Ang sagot, oo. Ang reklamo ay hindi puro opinyon o konklusyon. May malinaw, tiyak at verificableng mga katotohanan. Isang malinaw na halimbawa, ang malubhang... Okay, maliwanag mga kababayan na itong sinasabi na mayroong talagang impeachable offense itong si Bongbong Marcos patungkol dito sa mga anomalya mga kababayan. Okay? Ito yung tinatakil o tinalakay ni Congressman Igay Irisi mga kababayan. Okay? Tuluyan natin. Kapabayaan ng Pangulo sa pagpayag na salaulain ang pambansang budget ng kanyang mga kaalyado. Daan-daang bilyong piso ayon mismo sa reklamo. Pinayagan ang insertions, diversions at manipulasyon. At sa kabila nito, nilagdaan at ipinatupad ang paglalabas ng mga pondong ito. Ayon sa reklamo, pinahintulutan at nilaglaan. So maliwanag mga kababayan na ang nagpahintulot dito ay ang presidente sa mga anomalya ngayon mga kababayan. O ano masasabi nyo na ito ay tinalakay at inalam kahit saan pa titingnan ay hindi mangyayari ito kung walang approval ang presidente mga kababayan. Kung walang approval yan, bakit naman gagawin ng mga congressman? So hinayaan lang di umano sa sinasabi nitong si Congressman Irisi mga kababayan. Okay? Pakinggan natin. Tuloy natin. Ng Pangulo ang paglalabas ng bilyong pisong unprogrammed and appropriations. Mga pondong walang tiyak na pinanggagalingan na ginamit umano sa ghost projects, substandard infrastructure projects, at maanumalyang flood control. Hindi ito simpleng pagkukulang. Ito ay systematic acts na tuwirang pumapasok sa betrayal of public trust. Ang reklamo rin ay malinaw na nagsasaad na pinayagan ng Pangulo ang paggamit at pag-divert ng pondo mula sa PhilHealth, PDIC, at foreign assisted projects. Maliwanag mga kababayan. Tinalakay hanggang PhilHealth, mga flood control project, ay talagang betrayal of public trust mga kababayan. Paanong sasabihin nila
na walang basihan, walang batayan itong impeachment laban kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito na nga, nanindigan dito. Etong si Congressman Irisi, mga kababayan, na ay talagang pasok sa banga etong betrayal of public trust ng ating mga kababayan. Okay? Ayan. Kaya kayo mga congressman dyan, mahiya naman din kayo. Huwag nyo naman na stylan ang taong bayan na ganito ganon, parang binubulag nyo ang taong bayan. Pero ang tanong, naniniwala kaya? Ito ang malaking question. Kung maniniwala ba ang taong bayan? Okay? Ang karamihan ba maniniwala? Tuloy natin, mga kababayan. Operations na nagdulot ng malalaking pagkaantala sa mga flagship projects ng ating bansa. Metro Manila Subway, PNR Elevated Rail at iba pa. Ang epekto nito, bilyong... Ayan. So, maliwanag po. Metro Manila Subway. Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin umuusad? Binawasan ba? Nagtatanong tayo. Kasi nandiyan po, nababanggit ni Congressman Irisi, itong mga railway. Kasi yung PNR na lang, mga kababayan, hanggang ngayon, gumagalaw ba? Hindi po. Nasaan ang budget dyan? Ayon sa mga dyan, mukhang nalustay na. Kaya hindi na gumagalaw ang PNR din. Pati itong subway, abay wala na. Ito na. Pakinggan natin, tuloy-tuloy lang. Yung bilyong pisong nawala dahil sa commitment fees, penalties at price escalation. Ito ay tunay na perang nawala, tunay na oportunidad na nasayang, at tunay na pasaning ipinapataw sa mamamayang Pilipino. Correct? Ang reklamo ay malinaw na sumasagot sa mga batayang tanong. Sino ang gumawa? Ang Pangulo. Tika muna. Tama. Ang Pangulo naman talaga ang gumagawa dyan. Lahat po Pangulo. Okay? Pinagluloko tayo, sinasaula ang sambayan ng Pilipino. Sino ang sinapin sa kahirapan? Tayong mga mamamayang Pilipino sa kanilang mga ginagawa. Okay? So sana naman, next mga taon ay hindi na mangyayari ito. Sobra na. Naghihirap na ang taong bayan. Okay? Tuloy. Ano ang ginawa? Pinayagan at dilagdaan ng budget, manipulation at anomalous releases. Kailan? 2023, 2024, at 2025 GAA. Paano? Sa pag-aproba ng releases at kabiguang pigilan ang diversion ng pondo. Higit sa lahat, may direktang ugnayan ang mga gawain ito sa impeachable offense na betrayal of public trust. Ang mga aligasyon ay grabe. Tinatamaan ang public interest, sinisira ang constitutional order at winawasak ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Kung mapapatunayang totoo ang mga ito, may nagawang impeachable offense ang Pangulo. Yan lang ang dapat nating pagpasyahan sa yugtong ito. Dapat bigyan ng pagkakataon ng mga nagrereklamo na magharap ng mga ebidensya, magsumite ng mga sworn statements at mapatunayan ang kanilang mga aligasyon. Kasabay nito, dapat ding bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ito ay hindi pag-uusig. Ito ay due process. Ito ay hustisya para sa nagrereklamo, para sa Pangulo, at higit sa lahat, para sa mamamayang Pilipino na may karapatang malaman, pinabayaan ba? May ginawa bang kasalanan? Pinagnakawan ba tayo? Kapag pinatay ang investigasyon, kung pipigilan ng komiting ito ang pag-usad ng investigasyon, ang magiging imahe ng Kamara ay may pinagtatakpan. Lalo na't maraming mambabatas ang di umano'y nakinabang. Maraming distrito ang biglang nagkaroon ng mga bilyong-bilyong alokasyon. At marami sa mga ito ay napunta sa mga flood control projects. Kung pipigilan natin ito, baka tayo mismo ay husgahan ng bayan bilang kasabwat sa pagtatakip
sa katotohanan. Lalo pang magpapabagsak sa tiwala sa gobyerno, magpapahina ng ekonomiya, magpapalayas ng investors, magpapawala ng trabaho at magpapalalim ng kahirapan. At sa susunod na tagulan, sa bawat baha, sa bawat dilubyo, sa bawat buhay na malalagas, tayo ang sisingilin ng mamamayan. Tama po. Congressman Eresi, no? Kung hayaan nyo dyan, ang dami nyong mga congressman dyan na talagang nagpakabulag sa katotohanan, no? Na dahil lamang sa pera. Sabi, eto na nga sinasabi ni Congressman Eresi na maraming wala nagkakaroon no, sa mga flood control. Pero pag ipagpatuloy nyo yan dyan sa Kamara, ay siguro magliliparan ang mga investor sa Pilipinas. Meron ba? Wala nga pumapasok. Baka mga yung nandirito na, baka mag-alisa na kung ganun pa rin ang ginagawa nyo. Kamara. Baka naman. Dahil sa mga pinaggagawa nyo. Eto, nanindigan si Congressman Eresi sa mga sistemang bulok. At ano ang masasabi natin dito, mga kababayan? Okay? So, dito, ang ginawa nila ay wala lang. Ginawa lang tayong walang basis tayong mga kababayan sa mga pinaggagawa nila. Pinagtatakpan ang maling sistema para lang ika nga ay tama sila. Okay? So, maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan, sa mga supporters natin, sa mga Duterte supporters. Thank you so much sa inyong lahat, no? At naway, pagpatuloy nyo po ang supportan nyo sa aking mga upload mga kababayan. Ang inyong likod, Kuya Marley PH. Love you all guys.